Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Kalbaryo ng mga motorista. Palong-palong presyo ng gasolina at diesel sumasagasa sa kabuhayan ng namamasadang driver. Mas magmamahal pa raw sa susunod na linggo. Pagsuspindi sa buwis sa krudo at paggamit ng calamity funds, pinag-aaralan na para may panabla naman. Pati kuryente, magtataas din ang singil ngayong buwan. Mga work from home, aaray pa rin kahit nakaligtas nga sa taas presyo ng petrolyo. Senator Bing Lacson namumuksa ang mga banat laban kay Senator Rodante Marcoleta. I refuse to apologize and feed on Senator Marcoleta's ego and pride. Siya pala'y masyadong special dito sa chamber natin. News 5 Exclusive. Lalaking nag-awol sa restaurant sa Cavite, bumalik para magnakaw dahil hindi raw pinasweldo. Isa pang nakawan. Grupo ng mga unipermadong gwardya nilooban ng isang publishing company. May bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Binabantayan na yan. Posible bang manalasa sa bansa? Eto na nga. Ang singer era ni Andrea Brillantes, aka Ramona, may malalim na hugot sa kanyang first ever song. Dugtong-dugtong ang epekto ng taas presyo sa petrolyo. Kakambal niyan na ang hinihirit ngayon dagdag na 5 piso sa pamasahe. At syempre, kadikit din yan ang presyo ng mga pagkain, lalo't magmamahal ang singil ng mga truck na nagdi-deliver ng iba't ibang produkto. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, kumusta mga kapatid nating nabubutas ang bulsa ngayon? Cheryl, Julius, all price hike. Hindi raw oil price hike. Yan yung mas accurate na term na dapat daw gamitin dahil sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng gasolina pati na rin mga produktong petrolyo ayon sa grupong Piston. At kasabay nga daw ng pagtaas ng presyo na yan, asahan din daw ang posibleng pagtaas ng pamasahe at mga serbisyo dito sa bansa. Maagang pumapasada ang tsuper na si Joel Giray sa kanyang rutang Espanya-Blumentritt sa Maynila. 500 piso ang naiuuwi niyang kita sa buong araw na pamamasada. Pero ngayong higit 20 pesos ang taas presyo ng petrolyo, tiyak na bawas na ang kanyang maiuuwi. Ang hirap, syempre. Yung konting baryang mapupunta sana sa pambiling bigas, sa diesel na napupunta. Syempre, nagbaboundary kami. Magkano take home ninyo? Dati, nakaka-500. Ngayon, bali, 200 yung makukuha sa amin dun sa itinas na krudo. Ang iba, idinaan sa protesta ang pagkadismaya. Ang transport group na Piston, humihirit ng 5 pisong taas pasahe sa jeep. Ito lang daw ang nakikita nilang paraan para makabawi kung hindi sususpendihin ng gobyerno ang pagpapatupad ng VAT at excise tax. Ang panawagan natin sa gobyerno ay yung kagyat na isuspindi o ibasura yung old regulation law, no? Dahil ang old regulation law ay halos 28 years na namamayagpag sa ating bansa at nagdudulot ito ng pahirap. At siyempre yung pagtanggal ng excise tax sa langis na sa ngayon ay naglalaro sa 6 pesos per liter at yung VAT na halos umaabot na ng 9 pesos per liter. Bukod sa mga tsuper, umaaray na rin ang mga TNVS driver. Gaya na lamang ng TNVS driver na si Kim Elizalde na nagpakarga na ng 900 pesos nang maabutan namin. Dati raw ay umaabot sa hanggang 19 liters ang katumbas ng kanyang pinapakarga. Pero ngayon, nasa 13 liters na lang. Kapag lumala, baka mapilitan daw siyang tumigil sa pamamasada sa TNVS. Paano yan? Pag tumaas pa yan, pagpapatuloy ka pa ba sa pagbiyahe? Siguro pag umabot ang 100, so uli ko na ito sa may-ari.
Magta-tricycle na lang ako. Pati grupo ng mga trucker, umaaray na rin. Ayon sa Confederation of Truckers Association of the Philippines, posibleng magpatupad ng 30% increase sa kanilang singil. Kalahati raw kasi sa kanilang gastos ay napupunta sa diesel. Wala kaming ibang makitang alternative dahil as you know, pag tumaas ang ating petroleum product, kasunod na niyan ang other increases on the spare parts, lubricants, mga gulong, and other operational expenses. Kaya wala kaming choice but to make a request to our clients na pakinggan naman nila yung concern namin. Ayon sa grupo ng mga trucker, hindi naman daw sila kasama sa mga nabibigyan ng fuel subsidy. Sakaling magtaas ng singil sa delivery, posibleng magtulak ito ng taas presyo naman sa mga karga nilang produkto. Cheryl, Julius, may dagdag ko lang kanina, sa pakikipag-usap nga natin sa grupong Piston, sinabi nila na target na nilang i-file yung kanilang petisyon para sa taas singil sa pasahe sa darating na March 16 o sa Lunes na yan. At ayon din sa kanila, may plano rin daw sila na magsagawa ng malawakan o nationwide na transport strike bilang parte ng kanilang pagtutol sa nangyayaring taas presyo sa gas at sa mga petroleum products. Iyan, pinag-aaralan din ngayon yung pamimigay nga ng ayuda o yung fuel subsidy. Ano ang reaksyon dyan ng transport groups? Cheryl, tama ka dyan. Pinag-aaralan na nga ng LTFRB yung pamimigay ng fuel subsidy para sa mga pampasaherong mga sasakyan, pati na rin sa mga operators. Pero ayon sa mga transport groups at mismong sa mga tsuper na nakausap natin, kakarampot lamang daw itong nakukuha nila. Nasa 5,000 lang daw yan hanggang 6,000 pesos. At ayon sa kanila, kung magte-take effect na yung pagtaas ng presyo ng gasolina at ng diesel ngayon, aabutin lang daw sa 3 araw ang tulong ng ayuda na yan para sa kanila. Ian, yung mga TNVS drivers ba kasama dito sa fuel subsidy? Julius, may ilang mga TNVS drivers na kasama dyan sa fuel subsidy. Kapag meron kang prangkisa o tinatawag nga nila or certification of public convenience, makakakuha ka ng subsidy. Pero may ilan tayong mga kapatid na TNVS riders na hindi pasok dyan, kaya wala rin daw silang natatanggap. Sa katunayan nga, Julius, umaabot sa 200 to 500 pesos ang nagiging bawas o pagkalugi nila kada araw dahil dyan sa pagtaas ng presyo ng diesel at ng gasolina. Meron ka bang mga nakausap na pasahero o commuter tungkol naman dito nga sa posibleng dagdag pasahe na papasanin nila? 5 piso yan, hinihingin. At kung magtataas man, kailan kaya? Cheryl, may mga nakausap nga tayo kanina ng mga pasahero, ng mga commuters at ayon nga sa kanila, wala naman daw talaga silang magagawa kung sakaling ipatupad na yung pagtataas ng presyo ng pamasahe dahil sobrang laki naman din daw kasi talaga ng itinaas nga ng petroleum products at ng gasolina. Kaya ine-expect nga daw nila talaga magiging domino effect na ito na pati daw sa pagkain talagang maapektuhan na rin daw. At kung sakali man daw sa date ng pagpapatupad nitong fare hike na ito, wala pa tayong nakukuha dyan na detalye dahil sa ngayon in the works pa lamang at maghahain pa lamang ng petisyon ang grupong Piston next week. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Cheryl, Julius. Maraming salamat, Ian Suyu. Unang bugso pa lang ng utay-utay na taas presyo ng petrolyo pero suko na sa pamamasada ang ilang driver. Meron namang kapag rush hour na lang daw bibiyahe. Live mula sa Davao City. Anian sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Bril, gaano katindi ang epekto nitong unang ang bugso ng malakihang oil price hike? Cheryl, alam nyo, nakakalungkot ang sitwasyon ng mga kapatid nating tsuper. Yung iba nga, nakausap natin, parang suko na sila sa pamamasada. Pati yung mga nagtitinda sa karinderya na gumagamit ng kerosene, tipid-tipid na rin para sa pagsiserve ng kanilang pagkain. Kumakayod pero kinakapos pa rin ang kita ng jeepney driver na si Alan Urbano, lalo na ngayong nagmahal ang presyo ng petrolyo. Halos kalahati raw ng kita niya ang nawala ngayon.
Kung dati nakaka-6 na ikot pa siya sa pamamasada, ngayon hanggang 4 na lang muna. Pati oras ng pagbiyahe niya, kalkulado. Ang diskarte na mo karon pag rush hour, biyahe, pag hinay na, tambay na lang po. Kay mas short pag sa krudo. Dito sa Davao City, 72 pesos hanggang 81 pesos na ang kada litro ng diesel na kahapon lang ay 65 pesos. 67 pesos naman ngayon ang gasolina mula sa dating 62 pesos. Habang ang kerosene pumalo na sa higit 90 pesos kada litro. Kaya naman ang karinderyang ito na gumagamit ng kerosene sa pagluluto umaaray. Ang resulta niyan, mas konting serving ng pagkain. Same lang gihapon pero gina-adjust na lang. Same lang ang price pero gina-adjust lang namo ang pag-serve kag serving namo. Sa among sudan, may malugi pud mi og kuan. Mahal naman kayo ang Ang tindera naman ng Maruya na si Flor Ruiz sa panggatong na kahoy nagluluto. Karon kahoy na. Kay mahal ang gasol. So mas makatipid ka. Oh, matipid jud kayo. Pagkahoy. Ang konsumo. Sa Cebu City naman, nanghihingi na ng ayuda sa LTFRB ang ilang transport groups. Kinalampag pa nila ang tanggapan ng ahensya sa Central Visayas. Pero giit ng grupo, hindi sapat ang one-time na ayuda. Humihirit sila ng dagdag na pasahe. Pinag-aaralan naman ng LTFRB ang provisional fare increase na 2 pesos. Pero habang wala pang natatanggap na anumang tulong ang mga lugmok sa presyo ng petrolyo, sabi ng ilang nakausap naming driver, uuwi na lang daw sila sa kanilang probinsya at maghahanap ng ibang pagkakakitaan. May para abang, pamilya pa, pag yun. Estudyante na kupat kabok, 2 ka college. Saan man natuwa na. Patay ko na ni mahimo ni. Paulitan ni probinsya. Ang taxi driver namang si Will Pipito, maghahabal-habal na lang daw dahil mas tipid ang gasolina ng motorsiklo. Nga ang gasolina, taas 60 ang litro. Musakir ang plite di man. Daghan mo undang eh. Daghan mo undang. Nga ko magabal-habal. Cheryl, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakarga ng mga motorista dito sa gasolinahan na kinatatayuan natin kahit paman sa pagsipa ng mga presyo nito. Sa katunayan, aabot na sa 86 pesos ang presyo ng diesel dito. Alam mo Cheryl, ramdam na ramdam din sa sikmura ng mga kapatid natin yung epekto ng giyera sa Middle East. Pero sa ngayon, wala pa tayong masyadong choice kundi ang magtiis, maghigpit ng sinturon at umaasang bukas ay matatapos na ang sigalota para guminhawa ang ating mga bulsa. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Bril Montalvo. Lusot na sa komite sa Kamara ang panukalang bigyan ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Pero may mga kondisyon daw yan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. One would have 30 days. Sa kanyang pagharap sa House Committee on Energy, inihayag ni DOE Oil Management Bureau Director Rino Abad na magtutuloy-tuloy pa ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. May ipit daw ang nasa 16% ng global supply ng krudo dahil sa pagmamatigas ng Iran na ipasara ang Strait of Hormuz. Dito lang naman dumaraan ang malaking bahagi ng oil supply ng mundo. Sa pagtataya ng DOE, aakyat ng hanggang higit 85 pesos ang kada litro ng gasolina sa March 16. Posible namang umakyat ng hanggang 84 pesos ang kada litro ng diesel. Pinakamataas naman ang palo sa kerosene na posibleng umabot ng 125 pesos. Dahil nga sa nakaambang taas presyo, inaprubahan na ng House Ways and Means Committee ang panukalang bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos na pansamantalang suspendihin o tapyasan ang excise tax sa petrolyo. Sa ilalim ng panukala, papayagan ng Pangulo na gawin yan kung may pambansa o pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Nakabatay raw dapat ang desisyon sa rekomendasyon ng economic managers at kalihim ng Department of Energy. Base na rin sa sumusunod na kondisyon. Una, kung ang average Dubai crude oil price base sa mean of Platts Singapore o MOPS ay umabot o humigit pa sa $80 per barrel sa loob ng isang buwan.
O pangalawa, kung nagdeklara na ang Pangulo ng National Emergency o Calamity dahil sa pambihirang pagtaas ng presyo ng langis, epektibo lang ang suspensyon sa excise tax hanggang sa loob ng 6 na buwan. Pero maaari itong palawigin o maaring ipatigil ng Kongreso sa pamamagitan ng joint resolution. Hindi ito maaaring lumagpas ng 1 taon. Ayon naman sa oil companies, sakaling matapyasan ng excise tax, hindi rin agad mararamdaman ng mga motorista ang bawas presyo. Kakailanganin pa raw maubos ang luma nilang supply. We just need an idea. So, knowing the full cycle of your inventory or your supply system, gaano katagal para maubos yan, essentially? Yung inventory nyo na bayad na. Anong calculation nyo dyan? 2 buwan, 1 buwan? It will be around 15 days. 15 to 20 days. Bago maging effective? Yes. Patay na ang kabayo. Diyos ko. Nanawagan naman ng ngipin at kapangyarihan ng Department of Energy para mas mabantayan nila ang presyo ng mga produktong petrolyo. Humihiling sila na maisama ang mga ito sa itinuturing na basic necessities para maparusahan ang mga mapang-abusong nagtataas presyo. So that the department will also be authorized as an implementing agency to penalize po itong mga companies na hindi nagpa-follow po during these extraordinary times. Bukas, inaasahang ipasa rito sa Kamara ang panukala sa third and final reading. Hinihintay na lang nila ang pag-certify as urgent nito ng Pangulo. Target nilang maipasa ito bago mag-congressional break sa March 21. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Meron na pong mga opisina na naka 4-day work week o di kaya'y work from home para iwas sa oil price hike. Pero hindi pa rin makakatipid ang ating mga kapatid dahil ngayon naman may dagdag singil sa kuryente. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kailan ba ipatutupad itong panibagong dagdag singil? Nako Cheryl, matapos nga ang malakihang oil price hike ay may taas singil naman sa kuryente at ngayong buwan na yan sa bill ng mga Meralco customers ngayong buwan na ito. Pero ang mas masaklap dito Cheryl, yung makita nating taas singil sa kuryente ay hindi pa dyan kasama yung epekto ng mahal na presyo ng langis. Maswerte kung tutuusin ang graphics designer na si Mike Fariscal sa Cavite. Naka-work from home siya dahil sa ibang bansa ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hindi man siya bumabiyahe madalas, kaya nakakatipid sa taas presyo ng petrolyo. Ang mga gaya niyang work from home, ang sapul naman ng dagdag singil sa kuryente. Kaya naman, tipid mode si Mike. I-ease down mo muna yung budget, tapos at the same time, ayun nga, katulad nga, hindi ako naka-aircon. And kung may mga importanteng lakad, yun lang din na muna. Kung malapit lang, magko-commute o kaya maglalakad. Ayon sa Meralco, 64 centavos per kilowatt hour ang madaragdag sa bill ng mga customer ng Meralco ngayong Marso. Katumbas ito ng 129 pesos na patong sa electric bill ng isang customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours buwan-buwan. Paliwanag ng Meralco, bunsod ito ng mas mataas na singil ng National Grid Corporation of the Philippines sa kanilang transmission charge. Mataas na generation charge mula sa power suppliers at ang pagsipa rin ng buwan ng buwis at ang Uniform National Lifeline Subsidy Rate ng Energy Regulatory Commission. Ang mga taas singil na yan, hindi pa kasama ang epekto ng sigalot sa Middle East, kaya posibleng mas sumipa pa ang bayarin sa kuryente sa mga susunod na buwan. Pagsipa ng Marso hanggang siguro bandang Hulyo ay tataas talaga ang demand sa kuryente. Nagkaroon pa ng krisis sa gitnang silangan, Middle East, na maglalagay ng pressure sa fuel supply. Kaya those two factors are really most probably going to drive prices higher. Ibang usapin pa raw ngayong humihina ang piso kontra dolyar. Kahapon, ipinatupad na ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng gobyerno para makatipid sa gasolina at kuryente, alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Ang DepEd naman, ginawa na ring work from home ang kanilang non-teaching at related teaching personnel tuwing Biyernes. Pero wala pang bagong pahayag ang Malacanang sa power rate hike. Sa ngayon, heto muna ang tipid tips. Una, gawin ang curtain technique. Pumili ng kortinang light-colored dahil mas presko ito dahil hindi natatrap ang init. Pangalawa, ang aircon at electric fan combo. Kapag kasi sabay mo itong ginamit, mas mabilis at mapapantay nito ang lamig sa loob ng kwarto. Ugaliin ding linisin ang inyong aircon dahil mas mabilis itong gagana.
Tipid din ang paggamit ng LED na ilaw. At syempre, makakatipid talaga sa kuryente kapag naka-unplug ang appliances na hindi ginagamit. Erin, kapag malinaw na raw kung ano yung epekto ng mataas na presyo ng langis sa singil sa kuryente, gagawa naman daw ng paraan ng Meralco para hindi naman mabigla ang mga consumer. Cheryl. Gerard, hindi pa kasama sa power rate hike itong epekto ng sigalot sa Middle East. Abay, kailan mararamdaman yan? Cheryl, mukhang next month, Abril mararamdaman yan dahil sa ngayon daw, nabili na yung mga kinatawag nga natin mga panggatong do sa ating mga power plant. Ano? So malamang ay next month, mararamdaman na natin na siguradong tataas na naman ang singil sa kuryente. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Habang nasa Amerika, ginit ng palasyo na isa-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang magbibigay sa kanya ng emergency power para tanggalin ang excise tax sa petrolyo. Habang wala pa, nananawagan ng Malacanang na huwag magpapanik buying. Live mula sa New York sa Amerika, nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Mase, anong update dyan? Julius, nakompleto na nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang araw ng kanyang working visit dito sa New York. Humarap na siya sa United Nations Commission for the Status of Women. Nagkaroon na siya ng bilateral meeting pero hindi natin maikakaila na ang isa sa pinakamalaking concern pa rin ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas ay ang epekto ng gulong nangyayari sa Middle East gaya na lang ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at maging ng paghina ng piso. Hindi na ikinagulat ng Malacanang ang pagsadsad ng piso kontra dolyar na umabot pa sa record low na 59 pesos and 50 centavos kahapon. Epekto ito ng giyera sa Middle East. Pero nakahanda raw ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung kailangan ng makialam. Sa ngayon, muling sinabi ng Malacanang na isucertify as urgent ng Pangulo ang panukalang magbibigay sa kanya ng emergency power para tanggalin ang excise tax sa produktong petrolyo. Hinihintay lang daw niya ang committee report mula sa Kongreso. Paalala lang ng palasyo. Pero hindi po kailangan magkaroon ng panic buying dahil kumpleto naman po at ina pa po ang supply, lalo-lalo ng ating fuel at ng ating mga basic commodities. Alam naman po natin na may batas sa mga aksyon ng hoarding, profiteering na inaabuso ang itong klaseng sitwasyon. Kapag ka po kayo ay nahuli na lumalabag sa batas, hindi po kayo tatantana ng ating pamahalaan dahil kayo po mismo ay madidimanda at Tuloy din daw ang repatriation ng mga OFW. Sa Israel, may 16 na OFW na raw ang naitawid mula sa Tel Aviv hanggang sa border ng Egypt. Doon sila idadaan para maibalik sa Maynila. May 20 OFW na rin daw sa Dubai kasama ang 9 nilang dependents na nadala na sa Oman para mapauwi ng Pilipinas. Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. Kahit nandito sa Amerika, nakarating pa rin daw kay PBBM ang viral video ni Anthony Alermo, ang empleyado ng Migrant Workers Office sa Bahrain, na tumangging magbigay ng tulong sa mga OFW na naiipit sa gulo roon. Sabi ng palasyo, nagalit ang Pangulo at agad inutusan si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na pauwiin ang empleyado habang nag-iimbestiga. ang utos ng Pangulo ay asikasuhin ang lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naiipit sa Middle East. Kung hindi po nyo nais na magsilbi sa ating mga kababayan ng buong puso, kayo na po ang voluntaryong bumitaw sa inyong posisyon. Habang nasa New York City, humarap ang Pangulo sa General Assembly Hall sa United Nations. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng edukasyon sa lahat ng kababaihan, gaya raw sa Pilipinas kung saan naglalatag ng mga polisiya para palakasin ang proteksyon sa mga babae, magkakaroon ng mas malawak na oportunidad sa edukasyon at trabaho at isulong ang pagiging leader ng mga babae sa lahat ng sektor ng lipunan. Education must remain at the center of all our efforts. When a girl is educated, the benefits extend beyond far beyond the individual. They strengthen families, uplift communities, and expand the possibilities of entire nations. Nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos at si UN Secretary General Antonio Guterres. Dito, ikinampanya ni PBBM na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat sa UN Security Council. Nagbabalita mula sa Frontline,
Maricel Halili, News 5. Julius, ngayong araw nga, alas 7 ng umaga ngayon dito sa New York, maya-maya lamang haharap muli si Pangulong Marcos sa United Nations. Pero sa pagkakataong ito, yung Security Council na mismo yung kanyang makakausap. Alam naman natin na ito nga sana yung inaawitan natin na maging bahagi ang Pilipinas at magkaroon ng non-permanent seat sa UN Security Council. At pagkatapos niyan ay inaasahan natin magpapaunlak si Pangulong Marcos ng isang press briefing sa mga kasama niya dito na Filipino media. Julius? Maraming salamat, Maricel Halili. Natagpuang walang buhay ang isang babaeng negosyante at kaibigan niya sa Nueva Ecija. Hindi raw alam ng kanilang mga kamag-anak na magkasama sila. Live mula sa Peñaranda, Nueva Ecija, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, ano ang ikinamatay ng mga biktima raw? Cheryl, pinagbabaril na nga, sinunog pa ang isang babaeng negosyante at kaibigan nitong lalaki sa Peñaranda dito sa Nueva Ecija. Sa isang liblib na lugar na halos walang bahay, natagpuan ang nagliliyab na kotse sa barangay Sinasahan sa Peñaranda, Nueva Ecija. Nang maapulang apoy, tumambad ang duguan at wala ng buhay na lalaking driver ng kotse. Sa passenger seat naman sa tabi ng driver, natagpuan naman ang isang babae na wala ng buhay. Nang siyasatin ng mga biktima, natuklasang may mga tama sila ng bala sa leg at batok. Posibleng malapitan o close range ang ginawang pagbaril sa dalawa at nasa likuran ng kotse ang gunman. Sa investigasyon, maaaring dito na binaril ang dalawang biktima. Binuhusan rin ng gasolina o ng kerosene ang kotse para masiguro na hindi na makikilala ang bangkay ng dalawang biktima kung sakaling magkaroon ng investigasyon. Sa inisyal na investigasyon, alas 8 ng Lunes ng umaga, nang umalis ng Palayan City ang mga biktima. Ang negosyanteng babae na kinilalang si alias Regine, nagpaalam daw na pupunta ng Barangay Santo Tomas sa Peñaranda. Habang ang driver na lalaki na isang rescue officer ng LGU na si alias Michael, nagpaalam daw na patungo ng Cabanatuan City. Ang hindi alam ng mga kaanak ng biktima na magkasama ang dalawa na sumakay sa kotse ni Regine. Maaari raw na hinarang ang mga biktima at sumakay sa likod ng sospek bago sila pinagbabaril. Posibleng sinadya raw sunugin ang kotse at bangkay ng mga biktima para palabasin na aksidente lamang ang nangyari. May natukoy ng person of interest ang Peñaranda Police. Ongoing yung ating investigation, follow-up. May POI na tayo doon and you will know that soon. Nandiyan pa rin sa ground yung mga tao natin, investigator, intel, para mahuli yung gumawa nito. Cheryl, paglilinaw ng Central Luzon Police Regional Office, walang relasyon ng mga biktima at hindi ito kaso ng crime of passion dahil para raw single ang mga biktimang nasawi. Isa sa tinitinang anggulo ang negosyo ng babae at ang ibinebenta nitong property nasa halos 18 million pesos ang halaga. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Sa pool sa CCTV ang panloloob sa isang kainan sa Naik, Cavite. Ang suspect sa krimen, isang dati nitong kusinero na nag-awol. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco, exclusive. Madaling araw ng March 4 nang sapilitang pasukin ng isang lalaki ang isang kainan sa Barangay Timalan, Concepcion, Naik, Cavite. Sa CCTV, makikita ang isang staff na naglilinis sa lugar. Maya-maya, pagpatay ng mga ilaw. Maririnig ang lagabog at ingay na tila may binubuksan sa likod ng kusina. Ilang minuto lang, nakapasok na pala ang nakahood na kawatan. Dumiretso ito sa cashier box at hinalungkat ang mga gadget at inilagay sa bag. Nang lumabas ang kawatan, nagkalat pa ito ng tubig at binuksan ang mga refrigerator. Nagawa pang flashlightan ng sospek ang CCTV nang mapansing ito. Natangay ng sospek ang pera, cellphone, tablet at wifi modem sa loob ng kainan. Mahigit 40,000 pesos na halaga ang nakuha ng sospek. Kwento ng may-ari, kakabukas lang nila noong isang buwan nang mangyari ang pagnanakaw. Nakilala ng biktima ang sospek base sa kuha ng CCTV. So, dati ko siyang staff, nag-awol, tapos pinasok ko after 2 days. Baling ginawa niya, ma'am, grabing ginawa niya eh. Sinira yung mga gamit namin, no? Lahat yung mga
mga gadgets namin, ma'am, kinuha lahat. Bago mag-awal ang sospek, nagbanta pa raw ito na may mangyayari sa kainan kung hindi nito makukuha ang kanyang sahod. Sa isinagawang follow-up operation, agad naaresto ang 29 anyos na sospek na dating kusinero ng biktima. Naharap siya sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Masaya ang puso ni Bella Padilla ngayon sa kanyang bagong special someone na tila pang core memory ang support sa kanyang bagong pelikula. In full support din si Bella sa issue ni Ann Curtis. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. It's a reunion to remember sa big screen para kina Bella Padilla at Carlo Aquino sa kanilang second movie together na A Special Memory. Good ang review sa kanilang comeback movie bago pa man ang commercial release. It's the first time na nanood ako bilang audience din at first time ko mag-ugly cry sa sinehan. So, medyo malala tong movie na to. Ang A Special Memory ay directed by Jerry Lopez Sinene at written by national artist Ricky Lee. Tungkol ito sa broken-hearted fashion designer na si Sandra, played by Bella. Makikilala niya si Dindo, played by Carlo, isang foreman. Susubukin sila ng tadhana nang dahil sa isang sakit. Sa premiere night kagabi, absent ang wife ni Carlo na si Charlie Dizon. Pero noticeably present ang bagong special someone ni Bella na shy guy pa sa camera. Siya yung may video. Masyado pa maaga. Marami akong friends sa loob. Alas 7:30 na eh. Magkakampi tayo dito. Ay, oo nga, sorry. Eto pa, full support sina Bella at Carlo sa kapwa Viva artist na si Ann Curtis na tinanggihan ang non-apology ni Congressman Bong Suntay kaugnay ng malaswang comment nito sa aktres. You know, Anne is Anne and I love her statement. Parang I feel like we don't need to add to it because Anne's statement was complete. I feel like she expressed exactly what needed to be said for not just her but for every woman that's felt the same way. I'm very proud na nandito ako kasama sa circle nila. Yun na, nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, publishing company pinasok ng mga armadong lalaki na naka-uniforme na pang-guwardya. At Andrea Brillantes, ini-hard launch na ang kanyang music persona as Ramona. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Siyam na uniformado at armadong sekyo ang nanloob sa isang publishing company sa Quezon City. 4 na oras na kipagnegosasyon ng mga pulis bago napasuko ang mga suspect. Ang punot dulo niyan, awayan ng magkakapatid. Nasa frontline ng balitan niyan si Kapitana Carol De Asa. Last 5 minutes. Mga kasama, alam ko naman, naririnig niyo ako. Last 5 minutes ha. Bit-bit ang assault rifle at ballistic shield. Pinasok ng mga pulis mula sa Special Weapons and Tactics o SWAT
At Quezon City Police District 1 ang gusali ng isang publishing company sa Quezon City. Itinibre kasi ng mga empleyado nito sa Hotline 122 na pinasok sila ng ilang armadong mga lalaki simula pa noong alas 4 ng hapon nitong Lunes. Andito na kami lahat, mga pulis. In-exhaust na namin lahat ng oras para sa inyo, ha. Dahil nakakandado, inakyat ng mga otoridad ang bakod para mapasok ang building. Kwento ng isang empleyado, pilit silang pinalabas ng armadong grupo nang pumasok ang mga ito sa building. Tapos nung nakalabas na kami, nilak na agad ang pinto. Hindi na kami na pwedeng bumalik. Umabot sa higit 4 na oras ang pakikipagnegosasyon ng mga pulis. Kalaunan, sumuko ang 9 na armadong lalaki at isa pa nilang kasamahang messenger. Na-recover sa kanila ang 4 na baril at 20 piraso ng mga bala. Ayon sa mga pulis, posibleng pinasok ng mga armadong lalaki ang publishing company sa utos ng isa sa mga dating miyembro ng board of directors nito. Lumalabas sa aming investigasyon na 4 silang magkakapatid at yung isa ay naging stockholder na lang at may balak siyang i-reinstate na tao niya, pero ang nangyari ay hindi reinstatement kundi illegal na pag-occupy sa building. Hawak ng mga otoridad ang 10 nanloob na mga lalaki. Posible silang maharap sa reklamong trespassing at usurpation of authority. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Nananawagan ng tulong sa pamahalaan ang asawa ng isang Pinoy seafarer sa UAE na nawawala sa gitna ng gulo sa Middle East. Ayon sa misis ng tripulanteng si George Francis Miranda, nakastandby ang barko ng kanyang mister sa Strait of Hormuz para raw sana mag-rescue at humila ng isang barkong binomba at may kargang mga container. Ayon pa sa asawa, huli silang nag-usap noong March 5 pero hanggang ngayon hindi na niya ito mag-contact. Hinala ng asawa, may mga kapabayaan na ang kumpanya ng kanyang mister. May mensahe rin siya sa pamahalaan. Ang akin lang, aksyonan nila para hindi na siya maulit, dapat may ginagawa din sila sa UAE na alam nila na mayroon na po, di pa alam na nila na bawal na yung daanan. Kailangan po talaga namin siya. Mahal na mahal po namin siya. Bumalik na po. Weather update tayo mga kapatid, tuluyan na pong naging bagyo yung binabantayan nating sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay isang tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,325 kilometers east ng Eastern Visayas. Ito pong bagyo sa labas ng ating PAR ay hindi natin inaasahang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at wala rin po tayong nakikitang direktang epekto nito sa ating bansa. Pero yung kanyang trough o pagbali ng hangin ay nagpapaulan po sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero kasabay po ng paglayo nitong ating binabantayang bagyo sa labas ng ating PAR, mababawasan din po yung epekto ng ating trough dito po sa areas ng Visayas at Mindanao. Pero ito pong ating amihan o Northeast Monsoon ay patuloy na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. Maaaring sa darating na weekend, yan po ay lalakas pa mula Friday hanggang weekend, hanggang sa susunod na linggo. Pero after po ng weekend natin, inaasahan natin ang tuluyang pong paghina nitong ating amihan o Northeast Monsoon at meron tayong ini-expect na pagbabalik ng ating easterlies at pagtindi muli ng pag-init ng ating panahon. At maaaring magpatuloy na po yan hanggang pumasok na ang panahon ng tag-init. Kaya paghandaan po natin yan, mga kapatid. Pero sa ngayon, may kalamigan pa naman po ang ating panahon sa gabi at madaling araw, lalong-lalo na sa eastern section ng ating bansa dahil sa epekto ng ating amihan o Northeast Monsoon. At posible rin po yung ating mga mahihinang pag-ulan dito po sa ilang bahagi ng Bicol Region, Quezon, Aurora, maging dito sa area ng Cagayan Valley. Ito namang western section ng Luzon, makakasa po tayo ng mainit na tanghali. Pero pagsapit po ng gabi at madaling araw, may kalamigan pa rin po yung ating panahon dahil sa epekto ng ating amihan o Northeast Monsoon. Umatras na din po yung epekto ng trough nitong ating low pressure area sa Visayas. Yung ating mga pagulan ay concentrated na lamang po dito sa eastern section ng Visayas. Ang natitirang bahagi po ng Visayas at Mimaropa, kasama po dyan ng Palawan, ay makakaasa po ng maganda. At maliwalas sa panahon, nagpapakita po ang ating araw, magiging mainit po sa tanghali. Pero pagsapit ng hapon, possible po yung ating mga
daglian o yung mga isolated na mga pagulan or possible din po yung ating mga thunderstorms. Dito naman po sa Mindanao, yung epekto po ng trough nitong ating low pressure area ay nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan dito po sa hilagang bahagi ng Mindanao, rehiyon ng Caraga, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Davao Region, maging dito sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Mga pulo-pulo at mga isolated na pagulan at thunderstorms naman nating aasahan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Again, itong mga nakarang araw, may mga naitala na po tayong mga pagbaha at malawakang pagulan dulot itong ating binabantayang trough or dito sa epekto ng trough ng ating low pressure area. Kaya mag-ingat po tayo dahil possible po yung ating mga localized flooding at mga landslides, lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms. Dito sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang mainit at maalinsangang panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Pero pagsapit ng gabi, ang madaling araw, may kalamigan pa naman po yung ating panahon dahil sa epekto ng ating amihan o northeast monsoon. At pagsapit ka ng hapon, possible din po yung ating mga dagliang mahihinang pagulan. Pero medyo mababa po ang ating tsansa ng pagulan dito po sa malaking bahagi ng Metro Manila. At yan muna ang lagay ng panahon. Muli ito po ang inyong weather frontliner Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Susunod, Senador Ping Lacson at Rodante Marcoleta nagkasagutan at nagkaungkatan ng mga issue sa Senado. At sa ating K-Alaman, pag-usapan natin ang petrolyo. Saan ba yan galing at bakit ito mahalaga sa ekonomiya ng mundo? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mainit ang naging sagutan at ungkatan ni na Senators Ping Lacson at Rodante Marcoleta. Sa isang punto, nagkahamunan pa ang dalawa. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Ako po'y nagtataka, Ginoong Pangulo, pagka po pala si Senator Ping Lacson ang magdi-deliver ng privilege speech, wala pa po tayong nate-take up na kahit ano. Siya pala'y masyadong special dito sa chamber natin. Ganun po pala siya ka-importante. Senate President Pro Tempore Ping Lacson versus Senator Rodante Marcoleta. Ito ang puksaan sa plenaryo ng Senado kanina. Ang ugat ng sagutan ng bakbakan ni Lacson si Marcoleta sa kanyang privilege speech. Hindi na raw kasi makapagtimpi si Lacson sa mga unang pag-atake ni Marcoleta sa kanya. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. I refuse to apologize and feed on Senator Marcoleta's ego and pride. Kaya si Lacson, inisa-isa ang hinaing laban sa senador. Nag-umpisa nga raw ito sa pagkwestiyon niya sa hilaw na interpretasyon at hiling ni Marcoleta na motion to dismiss sa impeachment case ni VP Sara Duterte noong nakaraang taon. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. Buwelta ni Marcoleta, parang pinipersonal siya ng senador. Hindi ko po alam, Mr. President, Your Honor, kung paano ko, saan ako mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter ng aking diniliver na privilege speech kahapon. Kaya kong sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech kahapon. Sagot ni Lacson? Negative po. Sigurado hindi po yun. Bakit kayo po? Naglilist, sino pa po nagsimula nito? Nung una pong privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po kayo rito.
Ako po'y talagang lumalaban sa korupsyon. Itinanggi naman ng komite na may special treatment sa privilege speech ni Lacson. Yung nangyari po kasi kahapon, sa speech ni Senator Marcoleta, with due respect to the two sides, binanggit po niya yung pangalan ni Senator Lacson. So it is obvious that Senator Lacson would like to respond. Sa isang punto, kinwestiyon ni Marcoleta ang patuloy na pagbabansag sa kanya bilang pro-China. Kaya hamon ng senador kay Lacson, dumalo sa Foreign Relations hearing sa March 12, kasama ang Department of Foreign Affairs at National Mapping and Resource Information Authority. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, hindi makakadalo ang mga opisyal ng ahensya. Kaya buwelta ulit ni Marcoleta. Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? I don't know Administrative Order number 29. Hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't need to know, Mr. President. I'm not interested. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Hindi raw papayag si US President Donald Trump na kontrolin ng Iran ang supply ng petrolyo. Kaya ang solusyon niya, patuloy niya itong aatakihin. Narito ang Frontline News Abroad. Dumagundong ang pagtama ng missile sa isang gusali sa Beirut, Lebanon. Sa lakas ng impact, nabalot na makapal at maitim na usok ang mga kalsada. Ang pag-atake galing sa Israeli Army na tinatarget ang gusaling kuta umano ng militanteng grupong Hezbollah na alay ng Iran. Kasabay ng pag-atake sa Lebanon, inatake ulit ng Israel ang Iran. Sanib puwersa ulit ang Israel at Amerika dyan. Nagpaulan sila ng airstrike kung saan ginaganap ang pro-government rally sa Isfahan. Nasunog din ang kahabaan ng isang boulevard sa Tehran na malapit sa isang fuel depot na tinamaan ng missile. Gumaganti naman ang Iran sa Israel pero damay ang Gulf countries, kabilang na ang Bahrain. Nasunog dyan ang Bapco Oil Refinery at isang residential area. Nagpadala naman ng missile ang Australia bilang tulong sa nadadamay na UAE. Nananatili ring nakasara ang Strait of Hormuz alinsunod sa Iranian military. Kaya ngayon, sumisipa na ang presyo ng mga produktong petrolyo sa buong mundo. Ang National Oil Company ng Kuwait nagkaroon na ng production cut. 20% naman ang itinaas ng produktong petrolyo sa Pakistan. Sa Bangladesh, kinakailangang isara ang mga national universities para lang makapagtipid ang bansa. Ang mga taga-Amerika damay rin sa giyera dahil sumipa na sa $5 hanggang $9 ang presyuhan ng langis. Katumbas po niyan ang hanggang ₱500 kada galon. Sa kabila niyan, iginiit ni US President Donald Trump na mas aatakihin ng bansa ang Iran. I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply, and if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. Ipinagmalaki rin ni Trump na umaangat ang ekonomiya ng Amerika nang dahil sa kanya. Ayon naman sa Iran, patuloy nilang dedepensahan ang kanilang bansa laban sa Amerika at Israel. Sa huling tala, mahigit 1,300 na ang nasawi sa giyera sa Middle East. Pinakamarami sa Iran na may 1,255 at ang Lebanon na nakapagtala ng halos 400. Ayon sa Iranian authorities, karamihan sa nasawi mga sibilyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Mga kapatid, habang tumitindi ang sigalot sa Middle East, ramdam din po ito ng buong mundo, lalo na sa presyo ng petrolyo na grabe na po ang pagtaas. Pag-usapan natin ang petrolyo at kung bakit napakahalaga nito sa ekonomiya ng mundo. Ang petrolyo ay nabuo mula sa mga sinaunang halaman at maliliit na organismong nabuhay milyong-milyong taon na ang nakalipas sa karagatan, gaya ng planktons at algae o lumot. Naipon ang kanilang labi sa ilalim ng dagat, natabunan ng lupa at bato, at dahil sa matinding init at pressure, naging langis ito na tinatawag nating petrolyo. Hindi lang po gasolina ang nagmumula rito. Ang petrolyo ang pangunahing sangkap sa paggawa ng plastic, pintura, detergent, cosmetics at maging sa goma ng gulong.
At ang salitang petroleum galing po sa Latin na petra na ang ibig sabihin ay bato at oleum na ang ibig sabihin naman ay langis. Kaya literal itong nangangahulugang langis mula sa bato. Kaya sa bawat patak ng gasolina na ginagamit po natin araw-araw, tandaan mga kapatid, produkto po ito ng milyong-milyong taon na proseso ng kalikasan na gaya ng K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod. At mansyon ng billionaire singer na si Rihanna pinagbabaril. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagbabaril ang mansyon ng American pop star na si Rihanna sa Beverly Hills, California sa Amerika. Ayon sa report, nasa loob ng bahay si Rihanna at ang kanyang pamilya nang mangyari ang pamamaril linggo ng hapon. Walang naiulat na nasaktan. Kalaunan na aresto rin ang babaeng suspect na dati na umanong naaresto dahil sa iba't ibang kaso. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may pa-hard launch na si kapatid star Andrea Brillantes sa kanyang music persona as Ramona. Sa kanyang debut single na Gaga, opisyal na ngang pumasok sa music scene si Ramona. Tema ng kanta ang gossip culture at mob mentality na madalas ay nararanasan ng mga public figure. Tampok sa music video ng Gaga ang aktor na si Pepe Herrera bilang akusado at si Ramona bilang kanyang abogado. Available na po ang Gaga sa mga streaming platform. At bukod sa kanyang music, abangan din po si Blythe sa upcoming kapatid seryeng A Secret in Prague, kasama po si Enrique Hill. Eto pa nga, nag-request ng wedding song si Mother Monster Lady Gaga sa kanyang kaibigan na si Bruno Mars. Sa radio show ng singer-songwriter at producer, nag-post bilang caller si Lady Gaga. Pero nakilala ni Bruno ang boses ng 16-time Grammy winner. Ang recommendation ni Bruno para sa soon-to-be newlyweds, ang kantang Risk It All. Ito ang first track sa latest album niyang The Romantic. 2020 nang maging Instagram official ang relasyon ni na Lady Gaga at ang tech entrepreneur na si Michael Polanski. 2025 naman nang kumpirmahin ni Michael sa isang Rolling Stone interview ang wedding plans nila ni Lady Gaga. Susunod, 4 ang patay at 1 ang kritikal sa salpukan ng van at motor sa Cebu City. At alamin ang epekto sa mental health ng nakaka-stress na kaliwat ka ng taas presyo at dagdag singil. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Apat ang patay matapos sumalpok ang isang wing van sa isang motorsiklo sa Cebu City. Sa tindi ng impact, dead on the spot ang 3 sakay ng motorsiklo.
Ang isa sa kanila, nagkanda lasog-lasog pa ang katawan. Ang driver naman ng wing van na isugod pa sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Critical naman ang lagay ng kanyang pahinante na agad nakatalon bago ang banggaan. Ayon sa mga tanod, posibleng nawala ng preno ang wing van kaya ito napunta sa kabilang linya at nabangga ang motor. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nilinaw ng abogadong nagnotaryo sa affidavit ng 18 nagpakilalang dating security at bagman ni Saldico na hindi siya bayaran o hawsyaw o peking abogado. Umarap ngayong araw si Attorney Charlie Pascual sa NBI matapos siyang isabina kaugnay ng investigasyon sa mga paratang ng grupo. Paliwanag ni Pascual, ginampanan lang daw niya ang kanyang tungkulin sa pagnonotaryo pero hindi niya raw trabaho na patutuhanan ang pahayag ng 18. Matatandang isiniwalat ng grupo na nag-deliver umano sila ng higit 800 bilyong pisong kickback mula sa flood control project sa ilang opisyal ng gobyerno. Just to set the record straight, I am a duly commissioned notary public for the city of Las Piñas. I told the NBI that everything was documented and they confirmed to me that it is their voluntary statement. So I just did perform my notarial duties, no? Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, isang pasasalamat po sa Rolling Stone Philippines for featuring me in an interview na sobrang malapit sa aking puso. Narito po ang Frontline Report. Ang hirap maging bakla sa Pilipinas. 'Di ba? Ang daming mga taong huhusga sa'yo. Ang daming taong kukutsa sa'yo. Maglalakad ka lang sa labas. Bakla, bakla. Matapang na sinagot ni Frontline Pilipinas showbiz anchor Jerry Wrightson ang mga tanong at issue na hinaharap ng LGBTQIA+ community sa parayam sa kanya ng Rolling Stone Philippines. Ani Jervy, bagamat may mga challenges, naniniwala siyang unti-unti rin namang natututo ang publiko pagdating sa issue ng gender identity at sexual orientation. As a proud trans woman, taas kamay rin si Jervy sa mga taong out at proud. Pero naniniwala siya na kulang pa ito. Ang hirap maging bakla sa Pilipinas, especially that we don't have a national legislation that will protect everybody against discrimination with regards to their SOGI SC. At habang patuloy pang sinusubok ng mundo na maging batas sa bawat tao, ano man ang orientation nito, Jervy takes it as her responsibility na magsilbing inspirasyon ng LGBTQIA+ community. I hope we inspire other people to not be afraid to be themselves. 'Di ba? Kaya kami nandito. Bilang tao, karapatan mo ring maging ikaw eh. Mapapanood ang full interview ni Jervy sa YouTube channel ng Rolling Stone Philippines. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Martes. Ako po si Jervy Wrightson. Susunod, ang nakakabuwang na presyo ng petrolyo at mga bilihin, pati dagdag singil sa kuryente at ang nakaambang dagdag pasahe, grabe ang epekto sa mental health. Alamin ang tips para iwas stress. Yan na at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, kapit kamay po tayo. Ngayong kaliwat kanan ang taas presyo at dagdag singil. Nakaka-stress talaga, lalo kung pera ang pinoproblema. Meron pong epekto yan sa ating mental health. Alamin sa Frontline Report ni JC Cosico. Kapag tumaas ang presyo ng langis, nabubutas ang bulsa ng mga driver gaya ni Bong Isip. Talagang mahirap dahil kakaiba ang taas nito eh. Diba? Hindi bali pa piso-piso, medyo may natin. Nakaka-stress din siya. Dahil kumbaga kulang ang
financially kulang ang... Domino effect pa yan. Kakambal ng taas presyo ng petrolyo ang taas presyo ng mga bilihin. Aray, para sa tindero ng lugaw na si Ryan alias. Nakakabuang. Hindi mo iisipin yung kakainin, nangiisipin mo yung may pambili ka ba nung kakainin kinabukasan. Nakakabuang, nakaka-stress, abay sino bang hindi? Sina Bong at Ryan, ilan lang sa libo-libong Pilipinong pinipilay ng gyera na ilang milya ang layo sa Pilipinas. Sa poll ang wallet, lalo na ang mental health. Katunayan, sa September 2025 survey ng Social Weather Stations o SWS, 34% o 3 sa bawat 10 Pilipino ang madalas na nakararanas ng stress sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Numero 1 rason ay ang pera. Ayon sa psychologist na si Tricia Zafra, hindi yan nakapagtataka. Kasi yung pagtaas ng presyo ng bilihin, stressor yan na tinatawag, no? Isa siyang dahilan, no? Para magkaroon tayo ng emotional response na tinatawag nating stress. Paano nga ba mababawasan ang financial stress at anxiety? Una, mahalaga raw ang pagkakaroon ng social support mula sa pamilya at mga kaibigan. Makatutulong din daw ang pagiging informed o may alam sa nangyayari sa paligid. Maaaring nakaka-stress ang panonood ng balita pero kailangan nating maging informed. Ayun, para rin makapaghanda tayo ng maayos, no, kung ano yung pwede nating gawin na within our control. Dapat din ituon ang atensyon sa mga bagay na kaya nating kontrolin. Pero kung nakakaapekto na raw sa pang-araw-araw na buhay ang financial stress, kumonsulta na sa mental health professionals. Meron namang outpatient benefit package na sagot ng PhilHealth para sa mental health. Maaari ring tumawag sa crisis hotline ng National Center for Mental Health na bukas 24/7. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Ayun, nako. Parang kahit anong bigay na tip, mas-stress pa rin ako. Ayun, nai-stress na nga tayo, di ba? Araw-araw ba to? Araw-araw, di ba sabi nga within the week, aabot hanggang 24 pesos, around 24 pesos, yung itataas sa diesel. Kaya pinakamataas nga yung diesel. May diesel ka bang sasakyan? Puro diesel ang sasakyan. Ako diesel din ako. Talaga ba? Hindi ba dati yun ang mababa? Ang diesel dati mababa, gasolina mataas, baliktad na. Mabigat, nasa 70 plus na, di ba? Bukas may increase ulit, tapos hanggang Thursday yata. Parang ganon, 10, 11, and 12. Sabi pa naman ni Trump, di ba? Sabi nila, uutay-utayin. Inutay-utay nila, pero daily. Oo nga. Ganun din. Bilis-bilis na naman ang pag-aksyon para di mahirapan ng mga Pilipino. Diyan, pinipressure natin yung aksyon na gagawin ng pamahalaan. Dahil may Isa-subsidize ripple effect kaya? May sasabi nila magbibigay ng subsidy, pero may mga nagsasuggest libreng sakay para pati middle income, di ba? Tapos ito nga, 4-day work week, so ang daming So pwedeng bumalik sa sa Zoom na naman, yung mga trabaho, saka yung mga pag-aaral ng mga Kung kaya estudyante. naman work from home, why not? Zoom na lang. Tingnan natin. Pag-aralan nila, no? Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.